Morning po mga kababayan, or good afternoon na. This is Jam, the Filipino channel lang niya po ng so today is August 8, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may 40 Pinagbayanan Street, Kanumay. Dito yan sa may Kanumay, Lingunan, Valenzuela. At dadalhin natin sa MRT North Avenue Station po yan sa may EDSA Phil-Am Diliman, Quezon City. Ay, Diyos ko, napaka-traffic. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinagtutungkulan sa labas. Sobrang traffic po. Sobrang traffic po. Traffic po. Sobrang traffic po. Head south of Dualia Street. Traffic po. Papunta ng langit. Oh, yeah. Kahit sabi niya, siya ay anak ng Diyos. Oo, yun talaga siya po. Saan siya papunta? Saan papunta? Stop! 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 Over muna siya sa Amerika. Para sa kanyang explanation. Stop na namin! Alam mo, kantahin na rin. Stop dito yung para tayo, stop! Mainit ang aming studio, punong-puno, jam-pack pati sa labas, at siyempre kayo na hinihintay nyo. Majority of our viewers, majority of our viewers, kaya huwag kayong makalas, magbabalikan! Ang nangyayari sa bansa. Pagdaanin natin ang diskusyon dyan. Nagpaganda ba ang lahat? Ano ba ang opinion mo? Kalma. Pag-usapan natin yan. Tingnan natin, ano kanilang salong dyan? Tama sila. Ano Rotona? Ikalabat dyan. Makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes. Alas 4:30 ng hapon. Sa DCMM Radio Patrol sa Israel. DCMM Telegram at PRTV Prime Media. Nagsaservisyo niya Corpus at may bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpakaulak ng kanilang time and bibigyan ko ng serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities, Itong calamity zone dahil na po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung po kayo parang nagseservisyo. para sa Paris family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Nung nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan? Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye tapos na. Hindi lang po gano'n. So itong serbisyo po na ito, kung mga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Narito na ang Bataparina sa inyong PRTV News Break. Umakyat sa anin ang Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa. Ipabalita ang kagana sa PRTV News Break. Ako po si Naomi Timocio. Sa PRTV
sino ba itong mystery guest namin? Mystery guest? Itong very exciting guest. Alam mo, dito sa 4 Alas, we are known to make history. Yeah. Isipin mo, isang math professor, napapasayaw namin at napapagawa namin ng mga aktingan. Meron kaming former cabinet secretary na isa lang yung bigote. Meron kaming Michael Fatin na napapabaan namin ang volume, ang boses. Pero ngayon, can you imagine our guest today, even though, despite the fact that perhaps his whole life has been subject to the spotlight, he is actually very low-key. At hindi siya lumalabas, hindi siya masyadong nagpapa-interview. But joining us today, believe it or not, is the representative of the 1st District of Ilocos Norte, the House Majority Leader, none other than Sandro Marcos. Ito ba ako may first shot? Sabi nga ni Alan Madjo, hindi kayo mahilig maglalabas sa mga interviews, sa mga programa, no, kahit saan. Ano naman ang pumasok sa isip niyo? At pumayag kayo mag-guest dito sa isang napakawalang kakwenta-kwenta programa na to. Paano yung kanya? Paano yung fascination sa utak niya? I'm asking myself the same thing. Nagpapasalamat lang ako, hindi ako parte sa mga jokes niya. Hindi na lang. Actually, medyo subtle pa nga yung jokes namin. I just came here to laugh. Salamat lang. Our honor, privilege to have you. Thank you for having me. Kaya nagulat kami. Si Prof, dito gusto ko magtanong kay Madjo, kay Sandro. Naku naman. Sige. Kong, so, based na sa sa iyong past. Sorry, hindi ka pa Parang I don't like where this is going. Hindi naman, hindi pa. Kasi siyempre, you studied high school sa London, and then college, and then you also did your master's in So, half of your formative years actually nasa London, outside the country. So, ano yung mga na-observe mo dun? And na mga natutunan mo dito sa London that you think na madadala mo dito sa iyong experience sa politics dito sana? Loaded. No. I mean, I'm very lucky and blessed to have been able to study abroad, to be able to live abroad. I worked abroad for 2 years. Wow. Before entering politics, I was in the private sector in London. But I think, again, the fact that I was able to live a normal life, normal life abroad was very good for me, and I was able to stay grounded. And again, I find myself very lucky to have been able to do all of that. Wow. And I try and bring it in. And to have worked in the private sector before entering public service, I think was a very good thing for me. So you lined up in coffee shops and you walked in this like a normal person, took the underground just like everybody else. Correct. I loved it. Normal nga eh. Kaso dalawa rito sa house dito, hindi normal. Pumili na lang kayo. Susunod mo yung sinabi ni Prof kasi nag-research nag-Google siguro. Mukha na nga eh. Yan yung pinaka-genius namin. Philippine science yan. Tapos mathematician yan. Meron niyang masteral doctorate, no? Yung masteral at doctorate ko, recto lang eh. International relations and then development studies, my master's. Correct. Wow. Pero diba, nasa ibang bansa ka, you study their international relations. Ano yung konsepto ng ibang bansa sa politika dito sa Pilipinas? And bakit pumasok ka ng politika sa Pilipinas? Split natin ito. Ano yung konsepto ng? Ng konsepto ng international, yung konsepto sa ibang bansa, Paano nila tayo tinitignan? parang gano'n. Diba? Tapos dito na sa Pilipinas, kakiba yung konsepto. That's a good question. First, to answer the first question, I think lagi sinasabi ng mga tao na sobrang gulong politika dito sa Pilipinas. While that is the case, I don't think any other country is exempt from the same. You look at the US, you look at the UK,
ilang prime ministers sa UK in the last 6-7 years, I think 4 or 5. Right. In Spain, if you look at what's going on now, so political noise, political gulo is part and parcel of football. And let's not even talk about the US. It's not exclusive to the Philippines. Bakit ako pumasok? Because, again, I'm blessed and lucky to have lived the life that I live. And I think it's time to give back. You know, giving back, yeah. So you were surrounded by, well, essentially public service all your life. So your house must have been super crowded growing up. All sorts of people coming in. Always. You were used to the whole, the lines and the people in the waiting area. So siguro that's developed your, well, not the taste, but at least the inclination towards it. Alam mo, it's funny you say that. That's why na nung nanalo si Pangulo in 2022, they expected me and my brothers to move into Malacanang with them. Right. I said absolutely not. No way. Not a lot of people know that. Because I mean, kung nakatira ka sa palasyo, or at least in Bahay Pangarap, where the president lives now, kahit anong oras, sa gabi, sa umaga, kung lumabas ka, there's always an ambassador, there's a general, it's sobrang gulo, and I said, you know, not for me. So hindi ka sa palasyo nakatira? No. So hindi ka prinsipe ng palasyo? Hindi ka, natutuwa ko. Kasi baka sabihin nila, nagkaroon tayo ng tuwang lahat eh. Natutuwa ako na Tagalog ka pa rin. Ito ba yung dahil sa research din ako? Yung panahon ng COVID, you were working with several of the politicians, and yung ginawa mo, ikaw yung coordinator of yung mga ayuda, yung nagbibigay ng mga... I think you give me too much credit. No. I was a staffer in Congress for 2.5 years before running. So marami naman talaga akong natuto. And you know, I think again, working in the private sector, having worked in Congress before I actually entered public service, malaking bagay yan para sa akin because at least and it was funny during my first day, and you know the job started presenting itself in the way it did. Parang nagulat ako because I would see others that were still there. Sabi ko, parang, you know, alam ko na to. I got surprised at how much I had actually learned. And then, so again, I consider myself very lucky. Kaya ko naman tinanong sa iyo, di ba yung akala nila dahil may tuwang-tuwang ka, di ba hindi ka... Meron ba? Wala naman. Mas may tuwang pa si Lovely eh. Wala naman pinapansin. Sabihin nila kasi, hindi ka, nakadikit sa tao. Hindi mo alam yung pinagdaanan ng bawat Pilipino. Hindi lang ganun bang klase. Kaya nga, nung nabasa ko, na ikaw ay kasama doon sa mga community reach out na yun, anong tingin mo ba sa Pilipinas? Anong tingin mo sa mga Pilipino? Anong ano natin? Anong dapat puso meron ng isang Pilipino para tumulong? Again, I think the Philippines is I consider myself very lucky to be Filipino, and I think the Filipino people are the best. Pero ang daming story ng tatay ko nung nakatira sila doon. Nakatira sila namin doon. Talaga? Oo. Sa papa ko yun, ha? Oo, sa papa ko yun. Wala pa ako nakita. Wala pa. Hindi natin sila magpakita. Ako mag-iisa sa isa. Mag-iisa pa yun. Hindi mo lang sa aswa. Nagpipilihan ka na ba para na makaiwas sa taong ayaw na kausap? Oh my God. Yung chief of staff ko, andun sa... Lahat ba tayo may tita na batawan? Lahat namin eh. Lahat tayo. Macho, lahat ba tayo may tito na idol pero pinsan mo lang makasama? Yeah. May tita na idol. What is this pertaining to? Sige, tuloy lang. Idol, may kapatid na sila binilachit ito eh. Para sa
Ano ang pwede mong maging career katulad sa 4 alam yan? Pili ka, journalist, yan. PR, political analyst, o professor, yan. Neither. Music. Into Whitehorse Lane, then 100 meters, turn right on the ramp towards Funny EDSA. story. I've been DJing since I was, alam mo, nung nasa college ako, Dami natin of course, I had an allowance per month. Sinabi ko kay Pangulo, he was a Pangulo at the time, na taasan mo naman ang konti. Absolutely not. You have to work. So when I was in college, that's what I did. I was DJing part-time. I owned an event company. Wow! So that was how I would make money on the side. So you still practice until now, Machot? In your free time? That's my release. Wow! Who knew? You do sa Congress. Wow. Anong call sign mo sa DJ? Wala. Wala. Hindi ka Chill lang. Alright. DJS. Wala. Anong susunod? Bagos partner. Guys. Yeah. Ano sa'yo? Yan. Yakap o bakasyon? Bakasyon. Hindi sumagot o hindi ka kulang sa yakap? Hindi kulang sa yakap. Yakap ng mga kapatid ko. In 70 meters, keep left of then merge left. Wala. Baka bumalik sa iya. Bakit pwede naman special? I am on a hiatus. Merge left onto EDSA. Wow naman. Konting break. Yan. O ano naman ang sobra ka? Sobra ka na. Oras na trabaho Continue o on pasensya? EDSA for 3 kilometers. Sobra na. Ano sobra sa'yo?